Okay. Magandang umaga mga kababayan. Medyo tinanghali tayo ngayon. Tinanghali ng gising. Actually hindi naman tinanghali ng gising. Maaga naman ako nagising. Kaya lang marami pa tayong mga kailangan gawin. Kailangan i-prepare. Chinek pa natin yung apartment. Pala mga kaibigan, kaya nag-vlog ulit ako today. Kahit nag-vlog na ako kahapon, kahit wala naman akong maiisip na bagong content, simply because dumating na yung in-order kong mic para dito sa aking action camera. Dumating na siya kahapon. It was the first time na mabibigyan ko ng thumbs up ang Lazada, kasi the delivery was earlier than expected. Hindi kagaya nung in-order ko tong sports camera na tagal bago dumating. Parang isang buwan ata bago siya dumating. While itong external mic, it only took about I think a week at dumating na siya. Actually ang notification na na-receive ko from Lazada, dadating siya on April 26. Pero kahapon 22 pa lang ata kahapon, if I'm not mistaken, dumating na siya. Kaya another thumbs up para sa Lazada. Ngayon nga testingin natin yung yung mic, kung maganda yung reception niya. Kasi yung ginagamit ko na mic, lalo na kahapon, maganda yung quality, malinaw, malakas sumagap. Kaya nga sa sobrang lakas niya sumagap, sagap na sagap niya din yung hangin, kaya ang ingay. So ngayon ginawa ko, ginamit ko ulit yung etong helmet ko na half face ngayon. Tapos eto lang ang bagong microphone. Titignan natin yung difference from my old mic to this new one. Kung hindi siya kung mapipilter niya yung hangin, kasi may foam na to eh. Pero as I know, dapat ang ginagamit na covering dun sa microphone talaga is yung fur. Tignan mo to, nakakatuwa din tong ganitong nagpo-motor flag. Actually I often see this flag din sa mga nagra-ride na groups. May flag sila nung nila bike club. Eto naman si kuya, sadyang makabayan lang. Kaya siya may flag, Philippine flag kasi. Yan. Yan, kuya, yung helmet hindi sa siko, sa ulo yan. Yan, very good. Dito mo mararamdaman yung yung big difference ng working ka sa Manila kada nag-work ka dito lang sa province. Yung nasa Manila ako, yung travel time ko, palagay ko mga mga 3.5 hours. Nung nag-work pa ako sa Ortigas, naalis ako sa bahay ng 5:30, 6 a.m. Driving my car will take me 3.5 hours sa driving. Kasama na dun yung normal traffic. Normal traffic pa lang yun, hindi sa sobrang traffic. And that was way back
uh, 2004, mga ganong panahon. Normal traffic pa lang nun. What more ngayon, talagang gruesome traffic na. So, as I was saying, ang laki ng difference ng working ka sa Manila at saka dito sa province. Yun nga, aside from you don't have to dwell with all those traffic, malamig yung dinadaanan mo kasi ayan, mapuno, konti lang ang bahay, ganyan. Tapos another big factor is yung gas na nako-consume mo. Dati in 2004, pagka nagkokotse ako papasok ng Ortigas from Cavite, at 800 pesos for gas. Going to Ortigas, my office then was in Julia Vargas, dun sa likod ng SM Mega Mall. So basically it is exactly 72 kilometers from my garage up to my parking slot in the building sa Julia Vargas. So maggagas ako ng 800 pesos. That time ang kotse na ginagamit ko pa is a 1996 Galant VR. Malakas, di ba? Kasi V6 ang engine niya. Pero manual naman siya. But still, ang lakas nun. And then, nagpalit ako ng kotse that time. Nag-SUV ako. I switched to Ford Escape. Ayun, bigger car, more comfortable, pero same consumption ng gas, 800 din. Actually minsan nakaka 700 siya. Considering na mas malaki siya, syempre mas modelo ng konti, kaya fuel efficient daw. So nakaka 700 siya ng gas. And then nagpalit ako ng Japanese SUV, yun nga, Nissan X-Trail, thinking na mas matipid to kasi Japanese car compared sa mga American cars na talaga namang gas guzzlers. Pero ganun din 700 pa din yung gas. Ito nga, pagka nagkukotse ako going to the office, from our house going to my workplace, yung 150 pesos ko na gas, or let's say na 170, bali ka na siya. 170, bali ka na. Pagka gumamit ako ng that was the time na I used yung Nissan X-Trail ko nga, mga 170 gas ko, balikan. Same as dun sa aking Toyota Fortuner, saka dun sa Toyota Previa, ganun din ang konsumo niya. Pero if I'll be using a smaller car gaya nung sa Altis ko, I think yung 100 pesos ko kaya naman ng balikan. So malaking pa din, malaking difference pa din. Mamadali sila Then crossing. Ayun, nasisave ko kasi ang gas ko, imagine 100 pesos. Pagka dun sa scooter ko na isa, yung Mio 125, 100 pesos, 3 days ko na siyang ginagamit. Balikan, office, bahay. Then pag dito sa aking Aerox,
100 pesos ko, mga 2 days. Still matipid pa rin, di ba? Pag ginamit ko naman yung big bike ko, yung 100 pesos ko, mga tatlong balikan. So that's isang buong araw, office bahay, bahay office, tapos isa pa ulit office bahay for 100 pesos, diba? So I get to save a lot from gas pa lang. Tapos syempre mas convenient, walang traffic. Pakita nyo naman yung daily route ko, wala akong nadadaan ng traffic. Actually halos wala ngang stop, diba? Ayun, tapos walang stress. Kumbaga, umalis ka sa bahay na mabango, dadating ka pa sa opisina, mabango ka pa rin. Di ba? Tapos aalis ka sa office na planchado yung polo mo, pagdating mo sa office, planchado pa rin. Kasi naalala ko dati sa Ortigas, aalis ako sa bahay na planchado yung polo barong ko. Pagdating ko sa office, lukot mayaman. Yun ang term nila dun sa polo barong namin sa office. Pag nalukot sa likod, lukot mayaman daw yun. Pag lukot sa likod, kasi daw, kaya sa likod ng lukot, nakasandal ka sa kotse papasok sa opisina. O, di ba? Kaya daw lukot mayaman. So that's it. So ngayon, mga kaibigan, ito, malapit na ulit ako sa office, diba? Halos 15 minutes lang, 17 kilometers. Oops, dogs pupo. So ito na, walang ka-effort, walang ka-stress, maliban lang dun sa stress sa kamay, kasi nga nakakangimay. And eto, dito na agad tayo sa office. And here are my office mates. These girls wearing blue. Yan. And yun si Lem, umiba ng kalsada. And I think this is Banji's car. So guys, dito na tayo sa boom. So I'll end up my vlog here. Ciao.